Sige, parinig lang. Kaya nakawala nag-change oil, boss. Parang feeling ko walang langis eh. Hindi naman ginagamit ng nagalasin eh. Hindi ko nakatanda eh. Bagong cellphone lang yun eh. Bago lang. Oo, wala ka lang banda. Hindi naman ginagamit ng nagalasin. Tambay lang yan. Good day sa inyong lahat mga kaboss amo. Kung narinig nyo naman po yung ingay ng motor na dinala sa atin, ay sobrang ingay po talaga nung kanyang makina. Pero nung pinakinggan ko mga kaboss amo, sa bandang taas po nang gagaling yung ingay. Kaya napaisip talaga ako. Kaya tinanong ko po yung customer kanina kung kailan po siya nag-change oil. Kasi parang walang langis yung bandang taas. Sobrang ingay po kasi. Pero alam nyo ba, magugulat po kayo sa naging problema ng motor niya. Kaya ito, maganda po na ma-share ko po to sa inyo. Para kung mangyari man to sa mga motor nyo, ay meron na po kayong idea. Lalo na sa mga ganitong klaseng motor, sa mga Pantra type. Ang nangyari pala dito is may lumagutok daw sa kanyang makina. Kaya ang ginawa niya, hindi niya na ginamit. Kaya tara mga boss amo, i-check po natin yung unit. Let's go! Ito na nga mga boss, binuksan na nga po natin yung kanyang cylinder head. Tinanggal po natin yung cover. Then inalis na rin po natin yung kanyang rocker arm. At ito na nga po yung nakita nating problema mga boss. Ayan mga boss, tingnan nyo po yung kanyang push rod. Yan, nawala po yung dulo. Yan po yung naging problema. Kaya sobrang ingay ng kanyang makina. Ang problema dito, kailangan po natin mahanap yung naputol na part. Kasi pag hindi natin nahanap yun, pwedeng mag-cause ng mas matinding problema yun sa makina. Pwedeng mabungi lahat ng mga gear sa loob. Kaya bubuksan natin to. Tapos alisin din natin yung langis. Aalisin natin yung pinaka-strainer niya. Kasi baka nandito lang yung naputol na part sa push rod. Ayan, inalis na natin yung langis, inalis na natin yung magneto para makita natin yung part na nawawala. Dito, wala rin dito. Minsan nandito siya sa pinaka-strainer pero wala, hindi siya napunta dyan yung naputol na part. Dito wala rin tayong nakita dito sa pinaka-strainer natin. Yan, naalisin nyo kasi yung langis. Tapos, ito yung pinaka-oil seal dito sa may sigunyal natin. Ayan, aalisin nyo yan, yung magneto, tsaka yung pinaka-bendix. Ayan, dito nakalagay yan mga boss. Aalisin nyo lang yan. Kasi minsan, dito napupunta yung mga napuputol na mga parts sa loob ng makina. Yan, dyan napupunta. So sana nandyan. At ayun na nga mga boss amo, ayun, may nakita na nga tayo. Yung maliit na yun. Yun yung hinahanap natin na parte ng push rod na naputol. Yan. So mamaya papaliwanag ko sa inyo kung bakit nga ba napuputol yung mga push rod, kung bakit nasisira. Yan, dukutin lang natin to. Kasi kung hindi natin siya tatanggalin, pwedeng mag-cause nga yan ng mas matindi pang problema. Kaya kailangan talaga nating hanapin. Kung hindi natin nahanap yan dito, baka posible na magbaklas tayo ng head tsaka block. Pero dahil swerte natin, nakita natin dito. Yan, kunin natin yan. Ayun. Ito yung hinahanap natin. Yan. Ayan. Ano yan? Yan yung part ng push rod na naputol.
Tignan nyo dito mga boss amo. Yan. Meron pa yan mga boss, yung pinakabilog sa dulo. Kailangan din nating mahanap. Ito, yan yung part lang ng kanyang pinaka-stem. Pero yung bilog, kailangan mahanap rin natin. Yung parang bulitas. Kaya tignan pa natin kung nandito. Ayun, nakita na natin. Yun. Diyan na pupunta yung mga parte na napuputol sa loob ng makina. Kaya bago kayo magbaba ng makina or magbaklas ng cylinder head, for example nangyari sa inyo yung ganun, check nyo muna dito sa may bandang pinaka timing gear. Check nyo muna dyan kasi dyan napupunta yun, para iwas rin kayo sa mas maanong trabaho. Baga mapapadali lang yung trabaho nyo. Pero yung ganitong kaso mga kaboss amo, hindi ko sinasabi na sobrang tatahimik to pag nabuo natin. At ito na nga yung kanyang naputol pa na part. Yun o, nabaklas yan sa push rod. Buti na lang hindi kinain ng mga gear. Pero yung isang parte, tingin ko nakain na siya ng gear. Kaya ganun yung nangyari. Kaya hindi ako 100% sure na walang tama yung mga gear neto. Pero kasi mga boss amo, wala pang budget yung customer. Ang gusto lang muna niya is mapa-andar muna yung motor. Tsaka na lang daw niya papalitan yung mga gear. Kasi isang set yan pa nagpalit eh. Yung cam gear na yun, cam gear, timing gear, isang set yun. Kaya magastos. Ito nga pala yung ipapalit natin na push rod. Yan, matibay yan, original. Ayan, parehas na sila. Yan, ito yung tignan nyo yung nangyari sa isang push rod oh. Tanggal yung ulo. Yan, ito. Ito yung yung natanggal na part. Diba? Kung di nyo nahanap yan, sakit talaga sa ulo. Buti na lang nakita natin. Then, ito yung ikakabit nga natin na push rod. Mas maganda kung original na para matibay. Yan, isasalpak muna natin siya. Ito mga boss amo, nasalpak na natin yung push rod. Yan. Ingat kayo sa paglagay ng push rod ah. Kasi pwedeng mahulog yan sa loob. Iyak ka talaga. At eto na, ilagay na natin yung mga tawag dito, rocker arm. So, inano ko na rin yung valve clearance. Ginawa kong 0.05 yung intake at 0.06 naman yung exhaust. At eto na, binuo na natin. So, syempre, paandarin na natin, check natin. Okay mga boss amo, yan medyo tahimik na yung andar ng ating ginawang motor. Hindi lang natin na perfect talaga ng sobra dahil nga hindi naman tayo nagpalit ng mga timing gear, idle gear, pati yung sa cam lobe. Pero sabi ko nga sa inyo kanina, ang gusto ng customer ay magamit muna yung motor, pag-iipunan niya pa yung mga gear dahil medyo mahal yun. Hanggang dito na lang mga kaboss amo. Thank you sa lahat. Hello mga kaboss amo. Good evening sa inyo. So, paano nga ba nangyayari yung ganong klaseng problema? So, saan po ba nag-uumpisa yun?
Para sa akin mga kaboss amo, nag-uumpisa yung mga nasisirang push rod. Unang-una siguro dahil matagal na talaga yung pyesa, kaya bumigay na siya. Tapos pangalawa, kapag nagdi-DIY tayo, kapag mali yung pag-tune up natin, pwede po talagang makasira yun ng push rod. So delikado po yun kapag maling tune up. So lalo kapag sobrang tukod, doon nag-uumpisa yun mga kaboss amo. At pangatlo, syempre mahina yung naikabit na pyesa. Wala mga boss, peace out.